Alam mo, naiintindihan ko naman si Ma'am Miss Claire Castro, no? Kasi nga, he has no choice but to defend, of course, the administration. Pero ang kinakuha ko lang naman dito is what is really happening. Actually, nasa kanila nga yung may mga ebidensya eh. Unang-una, doon pa lang sa AKAP hindi naman nakasali yan sa NEP. No? Bakit nagkaroon sa bicameral ng NEP ng AKAP bigla? Itong pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa hamon ng Malacanang na magpakita siya ng ebidensya sa pahayag na ang pambansang budget ngayong taon ay ginagamit bilang pondo sa halalan. Sa press briefing kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat nirerespeto niya ang pahayag ni Mayor Magalong, mas makabubuti kung suportahan ng alkalde ang kanyang pahayag gamit ang mga ebidensya. Kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. Sagot naman ni Mayor Magalong sa hamong maglabas ng ebidensya upang mapatunayang may katotohanan ang kanyang mga bintang. Talagang this is a challenge to all of us dahil another is they want me to produce evidence when in fact ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala nang sinalita kundi wala nang sinabi kundi kung wala si speaker, walang AKAP. Kung wala si speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay speaker, puro ganun na lang lahat. Akala mo, ang namimigay ng pera, yung speaker. Bakit pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Wala pang direktang tugon dito sa ngayon ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero nauna na ring itinanggi ng mga kongresista ang aligasyon. Ayon kay House Prosecutor at One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, hindi totoo na mga kongresista ang may hawak ng budget ng AKAP, kundi mga ahensya ng gobyerno. AKAP to PADMA, these are all national budget of the national agencies. So I think respectfully they belong to the DSWD, the DOH, and the DOLE. So I'm not sure where it would come from po na it is allocated po. So in our experience, what the congressman would do is that they would try to serve as a bridge between their constituents and the national government. They would assist them in procuring them, but it would not be allocated in such a manner. Dati na ring iginiit ni House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Hindi sila nakikialam sa disbursement ng social services ng pamahalaan. Sa experience ko po ay wala akong ganyan na nakikita at wala po akong ganyan na na-experience. Yung sinasabing 2025 na yung GAA ay election funds, lahat ng disbursements hindi po nakikialam ang mga politiko sa mga distribution ng social services. Bawal po ang mga politiko magpunta roon. Pero sagot naman ni Mayor Magalong. Well, alam mo, sanay naman sila magsalita at magsinungaling. Kaya isa lang ang sasabihin ko sa kanila, katotohanan lang po. Katotohanan lang po. Alam niyo, malaki ang problema talaga dito kay Attorney Claire Castro dito sa kanyang ginagawa. Kasi nga, mga kabatas natin, hindi naman tama. No? Hindi tama na ang aatakihin mo ay yung tao na lumalaban sa masama. Protect Romualdez ba? Oh. Sabi ni Neil Mata, maaga ka ngayon Attorney, labo pa ng sabaw ng pusit mga paliwanag mo. Kung naghahanap ka ng malinaw, Neil Mata, huwag kang maghanap doon sa sabaw ng pusit, ha? Parang awa mo na. Alam ng lahat ng tao na ang sabaw ng pusit ay malabo. Okay? Sabi ni Attorney Castro, ilabas ni Mayor Magalong ang kanyang mga ebidensya. Puro lang kasi si Magalong ingay. Sabi ni Magalong may ilalabas siya ebidensya. Puro daw marites si Magalong. Ngayon, ay, ano nangyari sa 777? Alam nyo, ito nga yung challenge di ba? If you think Magalong really doesn't have anything, bakit kayo takot
na siya ang mag-imbestiga? Bakit kayo takot na buksan yung mga libro at i-open yung mga tao sa investigasyon? Ito, Nilmata, sabihin mo ito sa amo mo na si Attorney Claire Castro. Ay, idol mo ba? Idol mo? Na malabong si Attorney Claire Castro, ha? Si Mayor Magalong nag-waiver. Nung inaakusahan si Mayor Magalong ng pangungurakot, nag-waiver siya. Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi at inatake na, oy, maglabas kayo ng ebidensya, ganto-ganto. Hinarap niya yung mga kaso niya na na-dismiss. Ngayon lang, ay matagal na pala, na na-dismiss sa ombudsman. Di ba? Yun ang ginawa niya. Pinatunayan niya sa lahat na malinis siya. Bakit yung mga yan hindi applicable yon? Di ba dapat yun ang standard? Pag honest ka, kapag may anomalya, ikaw ang unang magpapakita na intact ang pera ng taong bayan? My goodness. Sabi ni Omerta, 10 cars a year para 100 cars in 10 years. What the heck? Whew. Di ba? Yun na lang ang tignan nyo. Tama ba yung ginagawa niya o hindi? Yun naman, di ba? Why are you attacking the person who is actually fighting for you? Pinaglalaban kayo ng taong yan. Itong si Attorney Claire Castro, pinaglalaban ba kayo? Nagiging panatiko lang kayo dun sa pagiging loyalista nyo. At tandaan nyo, yung mga vloggers nyo na loyalista ko, no, makaramihan dyan, bayad. Itong si Attorney Claire Castro, bayad din ng gobyerno yan. Bayad din ng taong bayan yan. Sabi ko sa inyo, why don't you challenge him? Ibigay nyo sa kanya yung pag-iimbestiga. Tignan natin kung anong mangyayari sa mga ebidensya na hinihingi nyo. Di ba? Ito, tignan nyo si Attorney Claire Castro. Passionate about his advocacy. Nagpapapansin si Magalong kasi urge or encourage the youth to di ba, wala namang alam yung youth. Tignan mo, wala daw alam yung youth. Sa Tignan nyo ito mga kabatas natin. Kasi merong, merong article, di ba? Tapos, urges youth to speak out. Wala daw alam yung youth. Alam mo ba pinagsasabi mo, Attorney Claire Castro? Ha? Pwedeng puro interview lang. Akin lang mga kaklira, may alam na siya. Why did you not ask these subcontractors to be your witnesses, then you file a case? Isipin nyo mga kabatas natin, gusto ni Magalong mag-interview, mag-imbestiga. Okay? Pinipigilan nitong si Attorney Claire Castro. Bakit hindi nyo siya bigyan ng pagkakataong mag-imbestiga tsaka siya mag-file ng case? Ha? Why are you limiting him only doon sa ebidensya na meron siya ngayon? Alam nyo na rin kung ano yung ebidensyang meron siya ngayon. I know that for a fact. At alam nyo, malakas din yung kanyang ebidensya na hawak ngayon. You know that. Pero alam ko rin na pinipigilan nyo siyang makakuha further ng impormasyon. You want to stop him from further exposing anomalies and gathering evidence. Alam ko na yun ang aim nyo. Huwag kayong magmaang-maangan na kunwari wala kayong alam. That person is a very honest man. Very honest man. Nag-meeting na sila ni SILG. Alam nyo. Attorney Claire Castro, huwag kang pakunwari dyan.
My goodness. I know you know things. Diba? Sabi ni Kayo, Yusek, totoo bang walang nagmamahal may respeto sa'yo? Sabi kasi ni I Am Shanwing, gusto ko lang malaman kung... Ay, naku, sakit naman yan. Galing kay I Am Shanwing. Ay, huwag ka mag-alala, Attorney Claire Castro. Pag nagkita tayo, magpapapicture ako sa'yo. Pero hindi ko ilalabas. Hindi ko ilalabas. Doon lang. Doon lang. Alam ko naman yung galawan nyo eh. Attorney Claire Castro eh. You're trying to shield people here. Pinipigilan nyo si Magalong na makaalam pa ng mas marami. Kasi alam nyo na kung ano yung meron siya. Huwag nyo akong lokohin. Alam nyo rin kung ano yung meron siya nung panahon ng 777. Nung panahon nung kay Romualdez, alam nyo rin. Kaya nga, di ba, trinethreaten nyo siya na ipapatawag siya. The same, mga kabatas natin. It's the same pattern. They will try to fight it out in the media, in the eyes of the people. Parang yung ginawa nila sa 777 tsaka sa ayuda. Sinabi ni Magalong, di ba? Meron yung 777, meron pa yung 30-30-30. Anong threat nila noon? Ipatawag natin si Magalong dito sa Senado. Anong sabi ni Magalong? Sige, patawag nyo ako dyan. Pinatawag nyo ba? Hindi. Di ba? Bakit? Bakit hindi nyo pinatawag dun sa TRICOM? Kasi alam nyo kung ano yung pinanghahawakan niyang ebidensya. Come on! Alam ko rin kung ano yung galawan na ginagawa nyo because I'm in close confidence with Mayor Magalong. Huwag nyo kaming niloloko. Ngayon din, alam nyo na rin yung ebidensya na meron siya. Kaya ikaw bilang isang attack dog, ganyan yung ginagawa mong naratibo. Pinipigilan mo na makakuha sila ng mas marami pang ebidensya. At alam mo din na bukod pa kay Mayor Magalong, marami pang nagbubuyo sa kanya at tumutulong. Alam mo din na pag pinatahimik mo Magalong, lumalaban din para sa tatahimik din. Si Raffy Tulfo yan nung pinapatahimik ako noon. Huwag na tayong maglokohan, Attorney Claire Castro, kilala ka rin namin. Alam namin ang galawan mo. Binisto mo sa amin yan. Sabi mo pa nga, sobrang bait ko, di ba? My goodness. Kadiri ka talaga, Attorney Claire Castro. Sabi niya, I am one with EBM. Against siya, mag-imbestiga si Mayor Magalong, pero gusto niya matuloy ang impeachment kahit may IC decision na. Diba, how crazy is that? Tumigil ka na, mag-file ka na lang ng kaso, huwag ka na magsalita. My goodness. Oh. My gosh. Sabi ni Kayo, oo, alam namin galawan mo kasi naging proud ka sa galawan mo, di ba? Prosecutor pa lang, magaling ka na. Why? Why did you not ask these subcontractors to be your witnesses, then you file a case? Akala mo talaga to walang utak, no? Do you think these subcontractors are willing to actually be witnesses? Sa tingin mo ba itong mga subcontractors na ito, kaya nilang labanan yung mga contractors na yan tsaka yung mga politiko na yan? Si Mayor Magalong nga na may pwesto, ginaganyan nyo, mga yampa kaya?
Hindi ka talaga nag-iisip eh, no? Pero makabato lang siya, mga kabatas natin. Makabato lang siya ng baho. Do you think these people are willing to put their lives in danger like Mayor Magalong to fight for corruption? Do you think it's that easy, Attorney Claire Castro, samantalang ikaw, nandiyan ka lang, defender ka na? Tapos ito yung sinasabi niya, mga kabatas natin, no? Oh. Tapos talagang grasping for words, mga kabatas natin, nag-iimbento on the top of her head. I-upgrade mo yung utak mo. Balikan mo yung pagka-cum laude mo. Baka nandun pa yun. Ikabit mo ulit sa katawan mo. Why did you not ask these subcontractors to be your witnesses, then you file a case? Di ba? Akala niya ganun kadali. Fighting against corruption. People die because of the fight against corruption. Ikaw nga hindi mo kaya eh. My goodness. Hindi kasi pwedeng puro interview lang. Oh, di ba? Ganyan na naman siya. Hindi pwedeng puro interview lang. Gusto niya kasi patahimikin. Nag-volunteer na nga mag-imbestiga yung tao. Puro interview pa lang pa rin ba yun? Ako na mag-iimbestiga, sabi niya. Puro interview pa rin yun. Sino ang tumanggi? Kayo. Tapos ina-isolate nyo siya ngayon na parang, di mag-file ka kung gusto mo, di gawin mo kung ano yung gusto mo. My goodness. Imbis na makipagtulungan kayo, ina-isolate nyo yung tao kasi mabibisto kayo. Tapos walang pangangalanan dito. But you mentioned... Ang dami ng pangalan! Attorney Claire Castro, huwag mo niloloko yung mga tao. Bakit di nyo pagbigyan mag-imbestiga yan? Politicians. Diba? Good governance, diba dapat may action, hindi lang puro salita. Ikaw nga puro salita. Kasinungalingan pa. Fake news pa. Yung debate natin, ano na? Goodness. Pakita mo sa akin yung pagiging cum laude mo. Tignan natin kung gaano kabilis magdebate tayo. My gosh. Sabi ni Erico, number 1, Chua, easy. May papakita pa ako sa inyo mamaya yung kay Zaldi ko. Protector talaga itong si Attorney Claire Castro. Bakit hihingi ka pa ng pangalan alam mo nang may mga pangalan na? Sabi ni Kayo, ino-offer na nga yung action eh. Labo mo talaga. Labo talaga nito. I know you're protecting someone. Goodness. But you're urging youth to speak out. Ikaw yung may alam eh. Ano masama doon? For the youth to speak out. Tapos sasabihin niya, ikaw yung may alam eh. Paano pag may alam din yung youth? My goodness. So ang may alam lang talaga ng korupsyon, itong si Mayor Magalong, wala nang iba. Kung siya lang palaga ang may alam ng korupsyon, bakit hindi nyo siya hayaan mag-imbestiga? Kakadiri. Sabi ko sa inyo pinipigilan niya mga kabatas natin. Pinipigilan niya na lumabas yung mga impormasyon. Kasi nga, may madadamay. Sabi ko sa inyo, alam nyo na kung ano ang meron siya, Mayor Magalong. Pero hindi lang yan ang meron siya.
Kasi marami rin nag-i-volunteer ng information. Gawin nyo na kasi siyang taga-imbestiga. Tignan natin kung gaano kalinis si Attorney Claire Castro. Sa'yo yung may Sabi niya, wala raw monopoly ng good governance. Pero may monopoly ng knowledge sa corruption. That's Attorney Claire Castro. The propagandista. records eh. Ikaw yung may alam eh. Sa'yo yung may records eh. Sa'yo yung may records. So, i-deny mo na yung youth. I-deny mo lahat ng mga tao na si Mayor Magalong na lang pagkoconcentratean mo. Kasi yan ang instruction sa'yo. My goodness, tulfong-tulfo. So ito, anyway, definitely wala siyang personal knowledge. Ba? Paano mo alam? Paano mo alam? Attorney Claire Castro na wala siyang personal knowledge. Tignan nga natin ang dahilan niya. Kasi nagkwento na sa kanya mga subcontractors. Now, I'm asking. Sa tingin mo ba yun lang? Well, alam niyo naman na. Tulad nga sinasabi ko sa inyo. Pero, alam niyo, si Magalong, tactician din yan. Trained yan ng FBI. Tapos, tandaan niyo, yung number 1 negotiator sa FBI na nag-train sa kanya, okay? Sino ba yun? Gumawa ng ano yun eh. Gumawa ng statement niya. Yung trainer niya sa FBI tungkol sa negotiation. Ang dami ng very successful na na negotiation na nangyari diyan doon sa mga hostage negotiation kay Mayor Magalong. Hindi lang lumalabas yung pangalan niya kasi nga ang ginagamit nilang pangalan iba doon sa hostage. Ngayon, merong yung teacher nila sa FBI, okay, nag-statement yun sa kanya. Sabi niya, kapag ipagkakatiwala ko yung anak ko, kapag buhay ng anak ko ang nakataya, ipagkakatiwala ko lang ito kay Magalong, sabi niya. Ipagkakatiwala ko lang ito kay Magalong, sabi niya. Hindi ko na mahanap sandali. Hay. Hindi ko na mahanap. Pero dati noon, grabe yung naging virality noon. Anyway, pag makita ko, papakita ko sa inyo. Pero yun yung sinabi niya. Okay? Ikaw, Attorney Claire Castro, na alam ko ang diskarte mo, ay alam namin pala ang diskarte mo, huwag kang nagmamalinis dyan. Parang awa mo na. Okay? Parang awa mo na. Nakakadiri ka. Bakit di niyo ibigay sa kanya yung investigasyon? Bakit di siya pinipigilan magsalita? Ito bang subcontractors na to magiging witness para mag-file ng cases sa politicians? You just not have to expose lang. Hindi pwedeng expose lang. Akala nyo talaga ganun. Ito. Si Kitty. Sinong nag-speech sa CEU? Sino nag-speech sa CEU na nabu? Ito talaga, siya na yung magsasabi lahat ng gagawin mo. Imbestiga nga ang kailangan dyan para makapag-file ng maayos at solidong kaso. Pag pinaimbestiga nyo yan,
si Mayor Magalong, siguradong may mangyayari. Siguradong may makukulong. Bakit ayaw niyong gawin? Bakit ayaw niyong gawin? Itong si Mayor Magalong may napatunayan